Akala ko napahamak ka na. Dapat tumakbo ka na. Bakit ka pa pumunta rito? Huwag kang lilingon. Basta tumakbo ka lang. Huwag kang bibitaw sa akin. Pinatay mo ang inay ko! Hinding-hindi na kayo makakababa ng bundok na to! Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Good evening, Sir Wilmore. Pakitago niyo na lamang ako sa pangalang Megan. 30 years old na po ako, pero ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay nangyari 2 taon na ang nakalilipas. Hindi ako sigurado kung maniniwala kayo dahil hanggang ngayon, kahit ako ay hindi pa rin makapaniwala sa naranasan ko. I grew up in the States. I was only 16 years old then, when my family decided to move back here in the Philippines and settled for good. High school ako nang makilala at maging magkaklase kami ni Brian. Niligawan niya ako, sinagot ko naman siya. After 10 years of being in a relationship, ay inalok niya ako ng kasal. Bukod sa labis na pagmamahal namin sa isa't isa, magkasundo kami ni Brian sa halos lahat na bagay. At isa sa naging hobby naming dalawa ay ang umakyat ng bundok. We both love fun and extreme outdoor activities. We love the thrill of hiking and walking the rough path on the way to the peak of the mountain. Para sa amin, kakaibang feeling ang hatid noon. Ang sarap sa pakiramdam sa tuwing nararating namin ang tuktok ng bawat bundok na inaakyat ko. Gustong-gusto ko yung mahabang lakaran, yung klase ng pagod sa pag-akyat ng matarik na bato o madulas at maputik na daan. Discover the hidden gems at the core of each mountain. At masaya ako dahil nakatagpo ako ng taong pareho ng hilig ko sa buhay. Pero nagbago ang lahat nang mag-hike kami sa isang bundok sa Capiz. Mula noon, sinumpa ko na sa sarili ko na hindi na ako muling aakyat ng bundok kahit kailan. Finally! Sobrang worth it ang lahat ng pagod. Look at the view! Sobrang ganda! O, tingnan nyo, yung sea of clouds. Teka, nasan ba si Brian? Nasa tuktok na kami noon ng bundok nang mapansin kong wala si Brian sa tabi ko. Nang lumingon ako, natagpuan ko ang aking nobyo na nakaluhod at hawak ang nakabukas na maliit na box na may lamang diamond ring sa loob. Oh my God! Babe! It's been 10 years since we met in high school. We were so young, and I'm glad that we were still in love even though it took us this long. Megan, mahal na mahal kita. At wala akong ibang nakikita. At pinapangarap na makasama habang buhay. Kung hindi ikaw. That's why I'm here before you asking. Will you marry me? Yes, of course. Yes, I will marry you. Congrats, guys! Para akong gaya ng mga ulap na nakapaligid sa amin. Para akong nakalutang sa labis na saya. Pangarap ko lang ito dati,
ngayon ay magkakatotoo na. Matapos isuot ni Brian sa akin ang singsing, ay mahigpit kaming nagyakap at hinalikan ng matagal ang isa't isa sa labi. Pare, congrats ha. Finally, matatapos na rin ang 10 taon na paghihintay mo. Oo nga naman. Bilib din ako sa inyo, ha? Talagang napanindigan niyo yung motto niyo na no intercourse until marriage. Sa tagal niyong yan, nakaya niyo. Ganun naman kapag mahal mo talaga eh. Magagawa mong maghintay. At wala naman kaming pinagsisisihan doon. Pagkatapos naming manatili sa peak ng Mount Apo at makapagpahinga, makalipas ang ilang oras ay bumaba na rin kami sa campsite para doon magpalipas ng gabi. Matapos naming kumain ng hapunan, ay umupo kami sa labas ng aming tent kasamang mga kaibigan at doon nagkwentuhan. O ano, kailan ang next hike natin? Baka next year na. Magiging busy na kami ni Megan sa pag-ayos ng kasal eh. Right. Ako naman matatransfer ng ilang buwan sa Cebu branch ng office namin. Para rin makapagpahinga naman tayo. I agree. Pero pag-usapan na natin kung saan ang nice na bundok na aakyatin natin. Uy, may suggestion ako. Dun sa amin sa Capiz, may mataas na bundok doon, malapit sa baryo namin. Doon na lang kaya. Marami ding turistang nag-hike doon eh. Ni, Kapis? Girl, di ba sabi marami daw aswang doon? Oo nga. Balita ko pa, may isang barangay daw doon na puro aswang ang nakatira. Aswang? Guys, it's 2022. Hindi totoo yun. Oo nga naman. Masyado kayo nagpapaniwala sa mga kwento. It's just a folklore. Matandang paniniwala pero wala namang ebidensya. Sa amin na lang ay napakatahimik ng lugar namin at maganda. Maayos ang pamumuhay. Mula pagkabata, wala naman akong nabalitaan na may aswang doon. Partida, yung bahay pa namin malapit sa bundok. Oh, see? Eto rin kasi talagang si Joan eh. Nabalitaan ko lang naman yun eh. Pero, to be honest mas naniniwala pa ako sa multo kaysa sa aswang. Because spirits are real. Ay oo, yan, totoo yan. Nakakita na ba kayo ever ng multo? Hindi pa. Paramdam lang. Ako, wala ko namang experience sa ganyan. Hindi rin naman kasi ako matatakotin eh. Oo nga, itong babaeng to, never natakot sa mga ganyang multo o aswang. Mas matakot kayo sa buhay kaysa sa patay. Sana all matapang. Pareho kami ni Brian. Hindi na ituloy ni Lynn ang sinasabi niya nang may bigla kaming marinig na tunog ng umiiyak. Parang boses ng babae. Medyo mahina ang tunog ng iyak nito. May umiiyak. Babae yata. Teka. Tayong 4 lang naman ng babae dito Oo nga. Yung ibang hikers, nasa tent na nila. Sino yun? Sandali nga. Titingnan ko kung saan nanggagaling yung iyak. Hoy, sandali! Itong babaeng to talaga walang katakot-takot sa katawan. Sinundan namin ang tunog ng iyak ng babae. Hanggang sa dalhin kami ng iyak na yon sa isang sulok na bahagi ng campsite. Sa tabi ng isang malaking puno, nakita namin ang isang babae na nakaupo at nakayakap sa mga tuhod nito. Nakasuot ito ng puti at mahaba ang buhok. Habang dahan-dahan akong lumalapit,
Ang mga kasama ko naman ay nagtutulakan sa takot. Miss? Are you okay? Miss? May problema ba? Baka may maitulong kami. Girls, hindi yata ako maintindihan. Di ba marunong kayong magbisaya? Kausapin niyo naman. Ay naku, ayoko nga. Ay baka mamaya maligno yan eh. Ikaw na lang kaya, Rina. Ayoko nga. Eto si Lino. Uy, huwag nga kayong pala desisyon dyan. Bilisan nyo na, magtatanong lang eh. Sinundan ko ng tingin ang mga kaibigan ko habang papalapit sila sa babae na hindi pa rin humihinto sa pag-iyak. Miss? Sorry, pero Sandali lang. Kanina ko pa napapansin na wala si Benji. Oo nga. Nasaan na? Tanghali na nang dumating kami sa Capiz. Bukas ng madaling araw ay simula na ng pag-akyat namin sa bundok. Dati ay palagi akong excited sa tuwing aakyat kami. Ngunit ng araw na yun ay iba ang kaba ko. Medyo balisa ako at hindi ko alam kung bakit. Hey, are you okay? Oo. Hindi ka mukhang okay eh. You look worried. Hindi ko alam, babe. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan eh. Parang ayoko nang tumuloy. Babe, nandito na tayo. Sayang naman ang pagpunta natin. Sorry. Maybe this is just some kind of wedding jitters. Sila mami kasi. Kung ano-anong sinasabi bago tayo umalis. Huwag mo nang pansinin ang mga sinasabi nila. They just worried, you know? We're experienced climbers. Sisiw lang to. We'll be back safe and sound. Nang yakapin ko si Brian at halikan, ay kumalma ko. Nawala ang takot at pag-aalala ko. Wala naman sigurong mangyayaring masama, lalo at kasama ko naman siya. Siguro nga, wedding jitters lang ang nararamdaman ko. lovers, doon na kami sa kabilang kwarto, ha? Okay. Wait. Hindi ba kayo kakain ng lunch? Baka magpa-room service na lang kami. Okay. Let's all sleep early later tonight. Kailangan natin lang lakas dahil maaga tayong aalis. Eksakto 4:00 ng umaga tayo lalarga bukas. Magpapahinga lang muna kami sa room namin. Sure. Nang maiwang kaming dalawa ni Brian sa aming silid, ay nagpalit kami ng mas komportabling damit. Nagdesisyon kami na lumabas sa hostel na tinutuluyan namin para kumain ng lunch. Habang naghihintay ng order, may namataan akong nagtitinda ng mais sa labas ng restaurant. Babe, bili tayo ng mais oh. Parang ang sarap. Halika. Brad, may bibilhin lang kami sa labas ha. Pakilagay na lang yung order namin dito. Ibinili ni Brian ang order namin at lumabas na nga kami ng restaurant. Paglapit pa lang namin sa tindera, ay iba na ang tingin nito sa amin. Kayo ba yung aakyat ng bundok bukas? Paano niyo po nalaman? Nakita ko kayo na dumating kanina at narinig ko ang usapan niyo. Ako nga pala si Isabel. Nice to meet you po. Opo, kami nga po. Habang maaga pa, ay umalis na kayo dito at bumalik sa inyong pinanggalingan. Hindi dapat kayo nandito sa ganitong petsa. Nawirduhan kami ni Brian sa biglang sinabi sa amin noon ng tindira, kaya't nagkatinginan kami. Bakit naman po?
Aabutan kayo ng kabilugan ng buwan. Mapanganib dyan sa bundok. Diyan nakatira ang mga aswang. Ate, hindi kami naniniwala sa ganyan. 2022 na. Lumang kwento na lang ang mga ganyan. Maaaring sa inyong mga taga-Maynila ay isang malaking kalokohan lang ito. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, totoong may aswang. Baka nakakalimutan nyo kung nasan kayo. Kaya kung mahal pa ninyo ang mga buhay nyo, hindi na kayo tutuloy at makikinig kayo sa akin. Sa loob ng 5 araw ay kabilugan na ng buwan. Ang panahon na sadyang makapangyarihan ang mga alagad ng dilim. Marami nang umakyat riyan ng ganitong panahon. Gaya nyo ay sinabihan ko na rin sila pero hindi nakinig. Walang kahit ni isa sa kanilang nakabalik pa. At hanggang ngayon, hindi na nahanap ng kanilang pamilya. Ay, babe! Nandun na yata yung order natin. Sige ate, una na kami. Pero salamat na rin po sa paalala. Patawid na kami ni Brian nang biglang hawakan ni Ate Isabel ang braso ng boyfriend ko. Kung nagpupumilit pa rin kayong tumuloy, ganitong gawin nyo. Siguraduhin nyo lang na makikinig kayong mabuti at wag na wag nyong kakalimutan. Siguraduhin nyo na makakababa kayo agad ng bundok. Wag na wag kayong magtatagal sa itaas para hindi kayo abutan ng takip silim. Kung sa pagbaba nyo ng bundok ay may makita kayong uwak, wag na wag ninyo siyang papansinin. At wag na wag kayong susunod sa uwak na yon. At kung napapansin ninyo na parang naliligaw kayo, bumalik lang kayo sa isang lugar. Ang ibig sabihin ay inililigaw na kayo ng mga aswang. Baliktarin nyo agad ang mga damit nyo para makita nyo ang daan pababa ng bundok. Sundin nyo lang yan at makabababa kayo ng ligtas. Nagkatinginan kami muli ni Brian. Parang isang malaking kalokohan yon. Pero may kung anong bumubulong sa puso ko na sundin ang sinasabi nito. Pero dahil hindi ako naniniwala sa mga sinabi nito, ay hindi ko yun masyadong pinansin. Hanggang sa tumingin sa akin si Ate Isabel at ang kamay ko naman ang hinawakan niya. At isa pang paalala, ikaw, anong pangalan mo? Megan po. Ikaw, Ako naman po si Brian. puro at dalisay ka. Nararamdaman ko na isa kang berhen. Brian, pakaingatan mo siya. Dahil kung nasa panganib ang buhay niyo, pag-akyat niyo ng bundok, mas lalo na siya. Naiintindihan niyo ba ang sinabi ko? Opo. Maraming salamat po sa paalala. Ang weird nun! Shit, Benji! Bakit yun ang gugulat? Kanina ka pa dyan? Oo. Ang siyang makinig sa kwento ni Ate Isabel eh. Tara na, nagugutom na ako. She's weird. Oo nga eh. Parang nakakatakot siya. Pero, totoo kaya yung sinabi niya? Huwag mo nang isipin yun. Halika na. Kumain na lang tayo. Patapos namin maglakad ng mahigit na 9 na oras, pagod na kami nang makarating sa campsite. Kunti na lamang at mararating na rin namin ang tuktok ng bundok, pero kailangan naming huminto sa campsite para doon magpalipas ng gabi. Masyado nang madilim ang daraanan namin at delikado na rin. Ang creepy naman dito. Napakalamig. Tapos may umaanulong pa. For real. I mean, there's an eerie feeling. Parang, Hoy! Lynn! Hindi ba haunted itong bundok na ito? Hindi naman. Wala pa naman ako nababalitaan na may nangyayaring kababalagan dito.
Na mga sandaling yon ay nagkatinginan kami ni Brian. Naalala ko ang sinabi ni Ate Isabel, pero agad ko din yung tinaboy sa isip ko. Masyado niyong tinatakot ang sarili niyo. Talagang malamig ang panahon kapag February. Oo nga. Itulog na lang natin to. Pagod lang yan. I agree. Maaga pa tayong gigising. Pagpasok ni Brian sa tent namin ay naihanda ko na ang hihiga namin. Ang kaba at pag-aalala ko ay hindi nawawala at paulit-ulit kong iniisip ang paalala ni Ate Isabel. Okay ka lang? Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Yeah, medyo uneasy lang. This place feels different. Hindi ko pa naramdaman to sa lahat ng bundok na inakyat natin. Babe, this is not you. Hindi ka naman matatakotin ah. Hindi ako natatakot. More on nagkaalala ako at hindi ko alam kung bakit. Feeling ko, mali na umakyat tayo ngayon dito sa bundok. We should have postponed this one. Tumabi sa akin si Brian at niyakap ako. Pilit akong pinakakalma. Relax, okay? I'm here. Hindi mo kailangang matakot. Please, huwag kang lalayo sa akin, babe, ha? I won't. I'll stay here beside you. We'll be home soon. Nang tumingin sa akin si Brian, ay ngumiti lang ako sa kanya. Pinatay niya ang lamp sa loob pagkatapos ay hinalikan niya ako. Nang gabing yun ay may nangyari nga sa amin sa unang pagkakataon. Buong puso kong pinaubaya ang sarili ko kay Brian at hindi ko pinagsisihan yon. Pagkatapos ay nahiga kami at niyakap niya ako. Okay ka lang? Oo naman. That was amazing. Hindi ko alam kung tama na ginawa natin yun. Kung kailan isang buwan na lang bago ang kasal natin. Yun nga eh. Isang buwan na lang, kaya pwede na. Parang mas lalo ako na-love sa'yo pagkatapos ng nangyari sa atin. Talaga? Yeah. I can't wait to marry you. Same, baby. Let's sleep. Maaga pa tayo bukas. Sa kabila ng pag-aalala ay nagawa kong makatulog ng mahimbing ng gabing yon. Malaking bagay siguro, nayakap ako ni Brian at alam ko na nasa tabi ko lang siya. Kinabukasan parang hinipa ng hangin ang lahat ng alalahanin at pagod ko nang sa wakas ay makarating kami sa tuktok ng bundok. Are you happy? Sobra. Oh, Oh, beer. To celebrate another milestone. For Megan and Brian, this will be your last hike. Mamimiss namin kayong kasama. Oo nga, but we're happy for you. Cheers! For your last hike and for your upcoming wedding. Cheers! thank you guys. Mamimiss namin to kaya sinusulit na namin. Nanatili ulit kami doon sa bundok at doon nag-camp overnight. Kinabukasan ng 4:00 nang magdesisyon kami bumaba ng bundok. Nakakalagpas kalahati na kami noon kung kailan alam namin na malapit na kami sa baba. Doon naman kami nakaranas ng matinding problema. Biglang nawala ang guide namin kaya naligaw kami. Paulit-ulit namin inikot ang paligid pero palagi kaming bumabalik sa iisang lugar. Pagod na kami at hapon na. Ilang oras na lang ay magdidilim na.
Napatingala kami lahat nang marinig ang tunog ng uwak na yon. Isang itim na uwak na parang nakatingin sa amin. Oh my God! Paano na yan? Naligaw na tayo. Naandyan lang yung daang kanina eh. Tanda ko yun. Naengkanto pa yata tayo eh. Tabi-tabi po. Guys, tingnan niyo yung uwak ko. Paikot-ikot sa atin. Baka may gustong ipahiwatig. Kailan ka pa naging bird whisperer? Let's keep walking, guys. Mahahanap din natin ang daan pababa. Sandali lang. Pagod na ako eh. Sundan na lang kaya natin yung uwak. Baka lalo tayong maligaw kapag sinundan natin yon. Sige. Ganito na lang. Susundan ko. Baka kasi alaga ng kung sino yan ang nakatira dito. At least, makahihingi tayo ng tulong. Benji, samahan mo si Rina. Sige, dito na kayo. Sinundan ng dalawang kaibigan namin ang uwak. Nang mga sandaling yun ay sadyang nakalimutan namin ang mahigpit na bilin ni Ate Isabel. Marahil ay dahil na rin sa pagod at desperasyon namin na makababa ng bundok. Guys! Dito! Tara, tingnan natin. Sumunod kami kay Rina at Benji at naabutan namin sila na may kausap na isang may edad na babae. Magiliw ito nakangiti sa amin ngunit napansin ko ang tila mga itim sa kanyang labi. May kung ano sa tingin nito ang nagbibigay sa akin ng kakaibang kilabot. Maigpit akong humawak sa kamay ni Brian at halos magtago sa likod nito nang tumingin sa akin ang matanda. Magandang araw po. At pasensya na sa abala. Mga climbers po kami. Pababa na kasi kami ng bundok. Kaya lang po ay iniwan kami ng guide namin at naligaw kami. Hihingi po sana kami ng tulong. Kung pwede po na samahan niyo kami sa baba. Magbabayad na lang po kami. Pwede kayong samahan ng asawa ko. Kaya lang mga iho at mga iha, malapit nang magdilim. Lalo dito sa bundok, madaling magdilim dito. At isa pa, mukhang uulan. Makulimlim ang langit at malamig ang hangin. Mukhang may parating na bagyo. Baka lalo kayong mapahama kapag pinilit nyo. Manang, kasi po kailangan namin ng may matutuluyan ngayong gabi. Kahit po sana sa campsite lang. Kung yun lang ang problema nyo, maaari kayong sumama sa amin. Dito kami sa bundok nakatira at may kubo kami na maaari niyong tuluyan pansamantala. Ganun po ba? Naku, maraming salamat po sa inyo. Guys, tara na. Oo nga, para makapagpahinga na rin tayo at makagigo. Lalagkit na ako eh. Brian, tara? I guess wala na tayong choice. Sige po. Ale, sasama na kami sa inyo. Halina kayo. Sumunod kayo sa akin. Creepy. Oo nga, pero huwag tayong maingay. Ako nga pala si Isedra. Pero Aling Ising na lang ang itawag niyo sa akin. Ito naman ang asawa ko, si Kanor. Siya ang sasama sa inyo bukas pababa ng bundok. Pasensya na kayo dahil pipi siya. Kaya kailangang intindihin niyo ang senyas niya kapag sumasagot sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin dito. Walang anuman. Narito nga pala ang ekstrang 3 kubo. Sadyang pinatayo namin yan dahil madalas nga ay may naliligaw na mountain climbers dito para may matutuluyan sila. Kayo nang bahala kung sa inyo gustong matulog. May mga gamit na rin dyan. Dito na lang po kaming 4 sa 2. Mag-asawa po kasi silang 2.
Kaya sa kanila po yung isang kubo. Ah, ganun ba? O siya, sige. Magpahinga na kayo mga anak at ipaghahanda namin kayo ng pagkain. Kanor, magkatay ka ng baboy at ng maihain sa ating mga bisita. Nakaramdam ako ng ginahawa matapos naming makapagpahinga at maligo. Inasikaso kami ng gusto ni Aling Ising at ng kanyang asawa. Ipinagluto kami ng mga gulay at pinagkatay nila kami ng maliit na baboy, adobo, sinigang at prito at Talagang medyo delikadong akyatin itong bundok na to. Maraming naliligaw dito gawa ng mga engkanto. Masyado silang mapaglaro. Talaga po? Hindi po ba gawa-gawang kwento lang yun? Totoo ang mga engkanto. Pero may mabuti at masama. Ang mga narito ay mga mabubuti. Mga tagapag-alaga ng kabundukan. Masyado lang silang mahigpit sa pagbabantay ng kanilang teritoryo. May mga taga-baba kasi na sinisira ang kabundukan. Ang mga puno ay nilalapastangan nila. Minsan naman ay naghahanap sila ng mga kalaro. Gaya ng nangyari sa inyo ay naliligaw nila. Interesting. Taga saan ba kayo? Maynila po. Madalas ba ninyong ginagawa itong pag-akyat ng bundok? Opo. Once a year po umaakyat talaga kami ng bundok. Eto na po ang huling akyat naming dalawa dahil ikakasal na kami sa susunod na buwan. Ay siya nga. Naku, biruin mo nga naman. Sakto pala at napagkatay namin kayo ng baboy para na rin tayong nagdiwang. Maraming salamat po ulit sa pagpapatuloy niyo sa amin. Sige na mga anak, magpahinga na kayo. Tiyak na pagod na rin kayo. pagdating sa kubo ay nakahanda na rin agad ang aming tutulugan. Agad akong tumabi kay Brian at yumakap sa kanya. Kahit na mainit ang naging pagtanggap sa amin ng pamilya ni Aling Ising, hindi pa rin mawala ang kaba ko. Napalingong kaming dalawa nang biglang bumuhos ang malakas ng ulan. Inaanto ka na? Medyo. Tulog na tayo? Babe, wala ka bang nararamdaman dito sa lugar na to? Gaya ng ano? It doesn't feel right. Masyadong creepy. Para kasing palaging may nakatingin sa atin. Babe, napapraning ka lang. Ewan ko ba. Iba ang kutob ko dito eh. Tama na yan. Ang mabuti pa, matulog na lang tayo. Halika na dito. Aalisin natin yung takot mo. Nawala ang atensyon ko sa takot sa paligid ko nang landiin ako ni Brian. Pinaghahalikan ako nito ko sa liig, kaya natawa na lang ako. Babe, stop! Wala tayo sa tent. Hindi ba pwede? Isa ulit? Hindi ko pwede, babe. Napag-usapan na natin to, ha? Sabi natin isa lang. Ang sunod na, sahanin muna natin. Baka pwedeng umirit ng isa. Tumigil ka dyan. Matulog na Please? lang tayo. Sige na, babe. Ay, naku. Kulit talaga. Uy, ano yun? Mukhang galing sa kabilang kwarto. Sino bang kasama ni Benji matulog? Si Joan yata eh. Hindi kasya sa tatlo yung papag sa kabila eh. Sandali lang. Mukhang nagbabanatan yung dalawa sa kabila. Tara, silipin natin.
Natatawa kami lumabas ng kubo at dahan-dahang lumapit sa kabilang kubo. Gumilid na lang kami para hindi mabasa ng ulan. Nang lihim kaming sumilip, natawa kaming dalawa ni Brian dahil tama nga ang hinala nito. Saraulo talaga. Hanggang dito hindi matiis ang sarili. Tara na nga. Baka makita nila tayo eh. Ganun na lamang ang gulat ko nang pagliko namin ni Brian ay daroon nakatayo si Aling Ising at kasama nito ang 3 pang kaanak. Mga nanlilisik ang mga mata at matalas ang tingin. Anong ginagawa niyo dito? May tinignan lang po. Matulog na kayo at malalim na ang gabi. Opo. Pasensya na po. Sige po. Good night. Babe, tara na. Kinaumagahan ay nagising kami sa katok ng pinto mula sa labas. Pagbukas ni Brian ay ang nakangiting si Aling Ising ang bumungad dito. Mag-aalmusal na kayo, kaya lumabas na kayo riyan. Salamat po. Mag-aayos lang po kami at susunod na rin po. Good morning po. Good morning din. Hindi gaya na nagdaang gabi na parang ibang Aling Ising ang nakaharap namin. Bumalik ang ngiti nito at pagiging magiliw habang kausap kami. Nang umalis na ang matanda ay nilapitan ako ni Brian at hinalikan sa noo. Good morning. Morning, babe. Pagkakain natin, naalis na rin tayo. Kaya ihanda na rin natin yung mga gamit. Okay. Tara, kain na tayo. Nasaan si Rina? Ewan ko. Sabi ni Aling Ising nagpaalam daw kanina na maglalakad-lakad. Kanina pa po siya umalis? Bago kayo magsigisingan lahat. Sabi ko nga huwag nang lumayo dahil papanaog na rin kayo ng bundok maya-maya. Babalik din yon. Kumain na muna tayo habang naghihintay. Naghintay kami ng pagbalik ni Rina ngunit lumipas ang ilang oras. Inaabot na kami ng tanghalian pero hindi pa rin ito bumabalik. Dahil doon ay nagsimula na rin kaming mag-alala. Kasama si Mang Kanor ay hinahanap namin si Rina sa paligid na tinitirhan nila Aling Ising. Bumalik pa sa tuktok ng bundok sila Benji pero wala din daw doon ito. Hanggang sa may makita ako sa di kalayuan na pamilyar na bagay. Nang nilapitan ko yon, napaiyak ako sa takot at pag-aalala na makita ko ang isang piraso ng tsinelas ni Rina at may bahid ng dugo. Ilang di pa lang ang layo mula sa tsinelas ay nakita ko ang kanyang bracelet. Brian! Brian, pumunta ka dito! Bilis! Tumatakbong lumapit sa akin. Maging si Joan at Lynn ay napaiyak nang makita ang hawak niya. Rina! Nasaan ka na ba? Sandali, baka nandiyan lang yun. Hanapin na natin. Lynn, hindi pa kayo magkasama sa kubo? Hindi mo ba nakita na lumabas siya? Hindi. Pagod na pagod ako kagabi kaya nakatulog agad ako. Nagising na lang ako kanina na wala rin siya sa tabi ko. Tapos yun nga, sabi ni Aling Ising nagpaalam na maglalakad-lakad daw siya. Where the hell is she? Ang mabuti pa, bumaba na tayo agad ng bundok para mai-report natin sa pulis. Nang sa ganun, masamahan nila tayo at makapagdala ng search and rescue. Yeah, mas mabuti pa nga na gano'n na nga.
Nagmamadali kaming bumalik sa bahay ni Aling Ising sa kaagad naghanda sa pagbaba ng bundok. Aalis na kayo? Nawawala na ho si Rina. Nakita namin tong tsinelas at bracelet niya na may bahid ng dugo. Nag-aalala na po kami. Tsak na may nangyaring masama doon. Kailangan ho namin makapunta sa mga pulis para matulungan kami sa paghahanap sa kanya. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin. Tatanawin po naming malaking utang na loob ang kabutihan ninyo. Pero kailangan na po naming umalis. Sandali, iho. May isa pa tayong problema. Ano ho yun? Sa tingin ko ay kinakailangan niyo munang dumito. Dahil kagabi sa lakas ng ulan ay nagkaroon ng landslide. At natabunan ng daraanan niyo pababa ng bundok. Delikado kapag pinilit niyo na bumaba. What? Damn it! Kapag hindi pa po kami nakababa ngayon, tsak na mag-aalala sa amin ang pamilya namin. Meg, sa tingin ko, mas mabuti na dumito muna tayo. Malay natin biglang bumalik si Rina. Ano na lang ang sasabihin natin kay tita kapag bumaba tayo na hindi siya kasama? Or at least, malaman natin talaga kung anong nangyari para may masabi tayo kung sakali. I agree. Hindi kaya ng konsensya ko na bumaba. At iwan rito si Rina. What do you think, babe? Are you okay with that? Yeah, tama kayo. Aling Ising, ayos lang po ba sa inyo na dumito pa kami? Abay, oo naman mga anak. Alam niyo kasi, madalas maging kanlungan ng mga naliligaw na mountain climbers itong bahay ko. Kaya huwag kang mag-alala. Sanay ako sa mga bisita. Maraming salamat po ulit. Nasaan na kaya si Rina? Baka takot na yun kung saan man nagtatago yun. Ang mabuti pa. Matulog na tayo ng maaga para maagilin tayong makaalis bukas. Para mahanap si Rina. Meg, don't worry. Mahanap din natin si Rina. Makakababa tayo ng kumpleto. Hindi ko maiwasan ang mag-alala. Lahat naman tayo dito nag-aalala, Pero, kailangan natin tibayan ang loob natin. Tama si Benj. Kaya tumahan ka na, okay? Ang mabuti pa ay magpahinga na tayo. Sige, una na ako sa kubo. Antok na rin ako eh. Good night, guys. Nang makalis na sa kubo namin, ang mga kaibigan ko ay niyakap ako agad ni Brian. Stop crying. Everything will be fine. Babe, ito na siguro yung ibig sabihin ng kaba ko bago tayo umakyat dito. Sana pinakinggan ko na lang intuition ko. Wala namang may alam at may gusto na mangyari to. Sige na. Matulog na tayo. Ang bahaging ito ay naikwento lamang sa akin ni Benji Sir Wilmore. Habang nagpapahinga na kami sa kubo, wala akong alam-alam na hindi na rin pala mapakali si Joan. Pilit lang daw nitong nilalakasan ang loob para sa ganon ay hindi ako lalong mag-alala. Habang himbing kami ni Brian sa pagtulog ay hindi namin alam na may nangyayari na pala sa iba pa naming mga kaibigan. Bakit ka hindi mapakali dyan? Tatanong ka pa? Siyempre, iniisip ko si Rina. Ayoko nang ipakita kay Megan pero alalang-alala rin ako eh. Hahanapin nga natin siya ulit bukas. Huwag ka na mag-alala. Kung bakit ba naman kasi napakagala ng babaeng yun eh. Tama na yan, ha? Sige na. Umisa ulit tayo ngayong gabi. Ikaw talaga. Napakamanyak mo. Nawawala na ang kaibigan natin pero hindi mo pa rin mapigilan yung junior mo. Ikaw kasi, kapag nakikita kong umahampas siyang balakang mo, parang may iba rin akong gustong ihampas sa'yo. Alon, napakaano mo. Sige na, ma'am.
Tulog na lang tayo. Tulog lang ha. Baka mamaya manyakin mo na naman ako. Kunwari ka pa. Pero kapag hinubad ko yung panty mo para kang baterya ang hita mo, automatic bumubukas. Tapos kung makahalihin ka, kala mo. Sira ulo. Sandali nga, iihi muna ako. Sama na kita. O kaya doon na lang tayo sa banyo. Baka mamaya niyo, silipan na naman tayo nila, Brian. Ayoko. Ang kulit nito. Ayon kay Benji ay hinayaan daw niya na lumabas si Joe ang mag-isa dahil malapit lang naman ang outdoor comfort room. Hanggang sa magtaka daw si Benji dahil lumipas ang mahigit 10 minuto ay hindi na rin bumalik si Joanne. Agad lumabas ang kaibigan ko para hanapin si Joanne. Honey Bunch? Yoo! Ikaw talaga gusto mo palang habulan muna eh. Sana sinabi mo agad. Honey Bunch ko, nasaan ka na? Joanne? Jo! Nang hindi sumagot si Joanne ay binuksan ni Benji ang pinto pero wala doon ang kaibigan namin. Hanggang sa mapalingon daw siya nang may marinig na ingay mula sa di kalayuan. Sa pag-aakala na si Joanne yon ay pinunta ni Benji ang pinanggagalingan ng ingay. Biglang nagtago si Benji sa di kalayuan nang makita niya na may busal ang bibig ni Joanne habang nakatali ang mga kamay pataas sa isang sanga at may umaagos na dugo sa mukha nito. Ang kwento sa akin ng kaibigan ko, grabe ang takot ng kanyang naramdaman sa mga sandaling yun. Lalapitan sana nito si Joanne para tulungan nang may masaksihan ang kaibigan ko na sadyang nagpatindig ng balahibo nito. Natakpan ni Benji ang bibig para hindi makalikha ng ingay habang pigil ang paghinga. Nakita daw nito na habang umiiyak si Joanne at nagwawala ay biglang dumating ang 2 aswang. Isang babae at isang lalaki. Mga itsurang tao ang katawan pero ang mukha ay parang demonyo. Malalaki ang mga ngipin at nanlilisik ang mga mata. At mahaba ang mga kuko sa kamay. Impit na napaiyak na lang si Benji nang makitang kinain ng mga ito ang laman loob ni Joanne. Napahawak daw siya sa krus na pendant na kanyang suot at nagdasal habang pinanunood kung paano katayin ang mga ito si Joanne. Panginoon, tulungan niyo po kami. Hindi ako itong napuntaan namin. Tulungan niyo kami makalabas dito. Ang kwento pa ni Benji ay dahan-dahan daw siyang gumapang sa tarahiban para lang makaalis sa lugar na yon. Parang sasabog daw ang puso nito sa kaba at walang ingay na umiiyak habang gumagapang. Ang bawat segundo ay tila daw katumbas ng habang buhay para kay Benji ng mga sandaling yon. Hanggang sa wakas ay nakabalik na ito sa kubo na dali-daling inilak ang pinto at mga bintana. Sumiksik sa sulok si Benji habang nanginginig sa takot at niyakap ang sarili at paulit-ulit na nagdasal. Kinabukasan maaga pa lang ay nagising na kami ni Brian mula sa malakas na kalampag ng pinto at malakas na boses ni Benji. Brian, Megan, gumising kayo, bilisan niyo! Ano bang nangyari? Napilitan kaming bumangon at binuksan nga ni Brian ang pinto. Humahangos na pumasok si Benji. Bakas ang takot sa mukha nito at halatang walang tulog habang natataranta. Magbihis na kayo, bilisan niyo! Benj! What the hell is going on? Ano nangyayari sa'yo? Kung gusto niyo pang mabuhay na matagal,
Kailangan nating umalis dito. Ngayon na! Dahil kapag inaabot ulit tayo ng dilim, tiyak na mauubos tayong lahat dito! Teka, ipaliwanag mo nga sinasabi mo. Wala na rin si Joanne. At siguradong ganun din ang nangyari kay Rina. Anong wala na? Patay na siya. Kitang-kita ko, Meg. Kinain siya ng mga aswang. Pinatay nila si Johan. Lasing ka ba, Benji? Alam ko ang sinasabi ko. Nakita ko. Saan mo sila nakita? Kayo! Kayo siguro ang mga aswang. Malapit lang dito pinatay si Johan. Hindi kami mga aswang. Oo, inaamin namin na may mga aswang nga dito sa bundok. Pero hindi kami yon. Halika na, bumaba na tayo ng bundok na ito. Nagmamadali kami nagbihis at lumabas si Brian ng kubo dala ang mga gamit. Sandali lang. Paano na si Joanne at Rina? Ako nang bahala magpaliwanag sa mga parents nila. Ang importante makahingi tayo ng tulong sa pulis. Nakilala mo ba kung sinong mga aswang? Hindi ko masyadong natitigan ang mukha nila. Dahil madilim kaya hindi ko sila nakilala. Basta mga mukha silang demonyo. Malalaki ang mga pangil nila at nalilisik ang mga mata. At ang mga kuko nila ay matatalas. Are you sure? Sinabi mo nga na madilim, di ba? Sigurado ako. Sa nakita ko, pare. Maniwala ka! Kung totoo man yan, kailangan na nating umalis dito. Bakit hindi ko muna utusan ng mga anak ko para tignan kung maayos ng daraanan nyo? Maraming salamat po sa tulong ninyo, Aling Ising. Pero kami na ho ang bahala sa lahat. Halika na, bilisan natin. Len, yung mga gamit mo. Tara na! Mahigpit ang hawak ni Brian sa kamay ko nang umalis kami kila Aling Ising. Habang naglalakad kami ay muli namin narinig ang itim na uwak na lumilipad paikot-ikot sa itaas namin. Gaya ng nangyari sa amin noong unang beses. Paikot-ikot lang kami pero sa iisang lugar lang kami napupunta. Guys, tama ba to? Umalis tayo ng ganun lang kina Aling Ising pagkatapos nila tayong patuluyin ng maayos? Hindi ito ang tamang oras para isipin natin sila. Nagpasalamat naman tayo eh. Mas importante na makaalis tayo at mailigtas ang buhay natin. Tama sila, Lynn. Hindi tayo pwedeng mamatay na lang lahat dito. Hindi ako mamamatay sa ganitong lugar. Hindi ako mamamatay sa ganitong paraan. Not me or Brian or even you and Benji. Tama ng dalawa sa mga kaibigan natin ang nawala. Teka. Napapansin niyo ba? Ganito rin yung nangyari sa atin nung una. Nagpaikot-ikot lang tayo. Oo nga eh. Ang mabuti pa guys, dito na lang muna kami ni Megan at magpapahinga. Hanapin niyo ang daan tapos balikan niyo kami dito. O sige, mas okay yun. Stay here with Lynn, okay? Babalikan kita. Sama na lang ako sa'yo. Ayokong hiwalay sa'yo. Now I'm scared. Umaga pa naman, babe. Isa pa, mas mapapadali ang paghahanap namin sa daan kapag kami lang muna ni Benji. Dito ka lang, okay? I promise you, I'll be back for you, okay? Hintayin mo ako. Babalik ako at kukunin kita. Okay. Don't be scared. Pangako, uuwi tayo at matutuloy ang kasal natin. Okay. I love you. I love you too. Bago umalis si Brian ay hinalikan pa niya ako ng mariin sa labi. Nang makaalis na sila, ay saka ko humarap kay Lynn na puno ng pag-aalala. Huwag ka masyadong mag-alala. Ayos lang sila. May tiwala ako kay Brian. Nang tumingin ulit ako sa daan na tinatahak ni Brian, yun ang huli kong naalala dahil kasunod noon ay may naramdaman akong pumukpok ng malakas sa bato ko at nawalan ako ng malay.
Nang magkamalay ko, bigla akong napabalikwas ng bangon nang makita na naroon ulit ako sa kubo nila Aling Ising. Agad hinanap ng paningin ko si Brian pero wala ito doon sa loob. Nagmamadali akong bumaba ng papag na kama at tumakbo palabas. Nang lumingon ako sa paligid ay halos padilim na. Ang mga tao doon ay nakatingin sa akin. Pagtingin ko sa aking kaliwa ay nakita ko nakausap ni Lynn si Aling Ising. Agad ngumiti si Lynn nang makita ko at tumakbo papalapit sa akin at niyakap. Megan, I'm so glad you're awake. What happened? Nasaan si Brian? Bakit tayo bumalik dito? Hindi pa rin nakakabalik sila Brian mula nang umalis kanina. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil hindi ka magising. May biglang ng bato tapos tinamaan ka at bigla kang nawala ng malay. Natakot ako dahil baka kung anong mangyari sa'yo kapag wala akong ginawa. At hinintay ko lang si Brian. Kaya dali-dali akong bumalik kay Aling Ising at humingi ng tulong. Lalo akong nakaramdam ng takot. Nang makapa ko ang phone ko na nasa bulsa, ay kinuha ko yung para tingnan ng oras. Mag-alas 6 na ng gabi. Kaninang umaga pa mula nang umalis sila doon. Pero hanggang sa mga sandaling yon ay wala pa rin sila Brian. Hindi ako natatakot sa mga kababalaghan na nararanasan namin doon. Pero mas takot ako na nawala sa akin ang lalaking mahal ko. Naglakad-lakad ako sa paligid at nagbabaka sakali na magkaroon ng signal para matawagan ko si Brian. Nang wala pa ring signal ay naisip ko na mag-compose ng message para sa mami ko at ipaalam ang kalagayan namin dahil alam ko na nag-aalala na sila at para na rin humingi ng tulong. Sa kalalakad ko, isang himala mula sa langit ang nangyari dahil biglang nagkaroon ng signal kahit konti at nag-send ang message ko. Nakaramdam ako ng pag-asa, Sir Wilmore. Alam ko marerescue na kami. Matapos yun ay dali-dali akong bumalik at humarap kay Aling Ising. Salamat po ulit sa lahat, Aling Ising. Pero halika na, Lynn. Baka nag-aalala na si Brian sa atin. Umalis na tayo rito. Nagmamadali akong bumalik sa kubo at kinuha ang mga gamit. Sinundan naman ako ni Lynn. Megan, madilim na sa daraanan natin. Wala akong pakialam. Bakit ba kanina ko pa napapansin na pigil ka nang umalis dito? Kung gusto mo mag-stay dito, then go! Pero wag mo kong pipilitin na samahan ka rito. Naiintindihan mo ba, Lynn? Brian is out there! And there are monsters out there! Sa tingin mo matatahimik ako dito habang yung fiancé ko ay nanganganib yung buhay? Concern lang naman ako. That is not helping right now! Nawala na sa atin si Rina at Joanne. Our friends and my fiancé, who is also your friend, is in danger. Paano mo naiisip na dumito lang at walang gawin? At anong magagawa mo kapag nakita ka ng mga aswang na yon? Hindi ako natatakot sa kahit sinong kampo ng demonyo. Dahil iisa lang ang alam ko, Lynn. Mas malakas at mas makapangyarihan ang Diyos na sinasamba ko. Ngayon, kung gusto mong manatili dito, ikaw ang bahala. Basta aalis ako, susundan ko si Brian! Nagmamadali akong lumabas ng kubo at tumakbo palayo. Ngunit hindi pa man din ako masyadong nakakalayo nang makita ko na sumilay ang bilog na buwan. Naroon na naman ang uwak na itim at paikot-ikot na lumilipad sa taas. Maya-maya ay nanindig ang mga balahibo ko sa katawan nang sunod kong marinig ang mga nakakatakot na alulong.
Hindi siya tulog ng asong umaalulong, kung hindi mga halimaw. Oh my God! Nandiyan na sila! Matapos kong marinig yun ay nagmamadali ako sa pagtakbo. Habang paulit-ulit ako nagdadasal sa aking isipan. Lord, help me! Save me, please! You are bigger and more powerful than any demon. I need you now. Lord, tulungan mo kami! Brian! Brian! Saan ka pupunta? Sarap ko mismo ay nagpalit ng anyo silin at naging aswang. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko noong mga panahon na yon. Para akong nasa set ng isang horror movie. Pero ang pagkakaiba lang ay totoo lahat ang nangyayari ng sandaling yon. Taon-taon, kailangan ay may iniaalay kaming berhen para magpatuloy ang lahi namin. Kapag wala kaming naialay ay mawawala ang bisa ng pagiging aswang namin. At babalik kami sa normal na tao. Nung nakaraang taon, si Jocelyn, hindi ka ba nagtataka kung bakit bigla na lang nawala ang kaibigan natin na yon? Dahil dinala ko siya dito at inalay. Ako ang anak ni Aling Ising. Demonyo ka nga! Walang mananakit sa kanya. Kailangan nating maghintay para sa tamang oras. Mamaya, siya ang magiging hapunan natin. Alam ko sa mga sandaling yun ay wala na akong laban sa kanila. Mamamatay ako kapag pinilit ko ang sarili ko na lumaban. Kaya minabuti ko na lang na tahimik na sumunod sa kanila. Dali na siya sa kapilya. Nangalisag ang balahibo ko nang pumasok kami sa tinatawag nilang kapilya. Doon sa loob ay may mga ribulto ng iba't ibang demonyo. Sa unahang kung saan naroon ang altar ay may mahabang mesa at napapalibutan ng apoy. Nakakatakot ang lugar na yon. Walang sinong matinong tao ang tatagal doon. Nawala doon ang atensyon ko sa paligid nang halos itulak ako ni Lynn para bumilis ang lakad ko. Nang hawakan ako at buhatin ng mga aswang, ay nagpubiglas ako pagkatapos ay hiniga nila ako sa mesa sa harap ng altar. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Mga demonyo kayo! Wala ka nang magagawa pa, Megan. Hindi kailanman mananalo ang kasamain. Ang mga alagad ng demonyo na tulad niyo! Maya-maya pa ay napalingon ako sa paligid nang magsimula ang ritual ng mga ito. Tumayo si Aling Ising sa gilid ko at may hawak itong matalim na kutsilyo. Nang mga sandaling yon ay nakaramdam na naman ako ng takot. Lalong nagmukhang demonyo ang mga ito. Narinig ko mula sa kanila ang nakakakilabot na dasal na hindi ko maintindihan. Para yung demonic chant. Wala akong magawa ng mga sandaling yon kung hindi ang paulit-ulit na magdasal habang umiiyak na ako sa takot. Wala akong magawa ng mga sandaling yon kung hindi ang paulit-ulit na magdasal habang umiiyak na ako sa takot. Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam ko naririnig mo ko. Tulungan niyo ako. Iligtas mo ako sa mga kampo ng demonyo. Huwag niyo pong hayaan na manalo sila. Nagmamakaawa po ako. Iligtas niyo po ako. Walang magagawa ang Diyos mo. Inay, nalalapit na ang oras.
Hindi ako sumagot at paulit-ulit kong sinambit ang dasal na yon habang umiiyak. Hindi ako natatakot mamatay. Mas takot ako na iwan si Brian. Gusto ko siyang makita sa mga sandaling yon. Maya-maya ay may humawak sa mga kamay at paa ko. Grabe ang kilabot na naramdaman ko nang para akong mabangong ulam na inaamoy-amoy ng mga ito. Ilang sandali pa ay hinawakan ni Aling Ising ang isang braso ko at tinapat doon ang talim ng kutsilyo. Nagpumiglas ako pero hindi ako nananalo sa lakas nila. Wag! Wag! Ryan! Malakas na lamang akong napaiyak nang hawakan ni Lynn ang braso ko at hindi wayon ni Aling Ising. Pagkatapos ay sinalin nila ang dugo ko sa isang itim na kupita. Parang mga lobong umaalulong ang mga ito nang itaas ni Aling Ising ang kupita. Muli na naman nilang ginawa ang demonic chant na paulit-ulit na sinasambit ng mga ito. Kahit na takot ay nilakasan ko ang aking loob at sinabayan ng malakas na dasal ang mga ito. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Tumahimik ang lahat nang inumin ni Aling Ising ang laman ng kupita. Maya-maya ay humawak ito sa leeg. Nay! Anong nangyayari sa inyo? Maya-maya ay humawak ito sa leeg. Parang nalalason si Aling Ising. Maya-maya ay nangisa ito at biglang bumulagta sa sahig at hindi na gumalaw pa. Nagkagulo ang mga ito at lumapit sa matanda. Galit na nanlilisik ang mga mata na tumingin sa akin si Lynn. Nilapitan niya ako at biglang sinakal. Anong ginawa mo? Hindi dapat namatay ang inay! Nalason siya sa dugo mo! Kung ano man ang nangyari sa kanya, mabuti mas sa inyo. Sigurado kong berhen ka. Sigurado ako. Hindi ba't ikaw mismo nagsabi sa akin na hindi mo pa isinusuko ang katawan mo kay Brian? Hindi pwede to! Hindi pwede to! Mawawala ang lahat! Sasagot pa lang sana ako nang biglang magkagulo ang mga kalahi nito sa labas ng kapilya. Napalingon ako sa labas at nakitang nagliliyab ang mga bahay doon. Ang mga bahay! Nasusunog ang mga bahay! Napalingon ako sa labas at nakitang nagliliyab ang mga bahay doon. Nagkagulo ang mga ito at naglabasan ng kapilya sa kasya iniwan ng mga ito. Madali akong tumalong pababa ng mesa at sinira ang bintana at doon dumaan palabas. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo hanggang sa may biglang humablot sa braso ko. Babe, it's me, Brian. Natigilan ako ng lumingon at makita si Brian. Napahagulgol na lang ako nang makita ko ito na buhay at nasa maayos na kalagayan. Yes, it's me. Yumakap ako agad sa kanya ng mahigpit. Nakahinga ako ng maluwag ngayon nang nalaman ko na hindi ito napahamak. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Ano bang nangyari? Ang akala ko patay ka na. Nasaan si Benji? Bumaba na siya at humingi ng tulong. Ang importante ay makaalis na tayo rito. Mamaya ko na ipapaliwanag lahat. Halika na.
Hindi ko akalain na ang pagsuway namin ni Brian sa pangako noon at pagsuko ng sarili dito ang magliligtas sa akin sa kamatayan. Mahigpit akong niyakap ni Brian habang napapalibutan kami ng mga aswang. Pinatay mo ang inay ko! Hindi na kayo makakababa ng bundok na to! Babe! Just pray. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Iligtas mo po kami. Tulungan mo kami. Brian! Nang sumugod sa amin si Lalin, ay mahigpit namin niyakap ang isa't isa. Ngunit biglang huminto ang mga aswang at tumahimik nang biglang narinig ang isang kanta. Natauhang kami at saka ko naalala ang nasa bulsa ko pala, ang phone, at naramdaman na nagbabibration. Agad kong kinuha yon at doon ko narinig ang kanta na nagpahinto sa mga aswang na lumapit sa amin. Sir Wilmore, nang tingnan ko ang phone ko ng mga sandaling yon, doon ko nakita na nagkaroon na ng signal at ang tawag ng mami ko ang nagligtas sa amin dahil ang ringtone nito ay isang worship song. Ang sandaling yon ang nagpatunay sa akin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng sitwasyon na yon. Naramdaman namin ang presensya niya. God save us. Dahil doon ay nilakasan ko pa ang volume. Kasunod noon ay ang nakakakilabot na sigaw ng mga aswang na parang nabibingi ang mga ito dahil takip nito ang mga tenga. Ilang sandali pa ay nagdatingan ang maraming pulis at mga sundalo. Lumiwanag sa paligid dahil sa mga dalang malalaking flashlight ng mga ito. Babe, tingnan mo. Natatakot sila. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Walang kikilos ang masama! Sir! Mag-iingat kayo! Dahil mga Hindi na ituloy ni Brian ang sinasabi dahil nang lumingon kami kay Lynn at mga kasama nito ay bumalik na ang mga anyo nito bilang tao. Gulat at nagtataka kami na napalingon sa isa't isa. Tulala na lang kami na pinanood ang sumunod na nangyari nang hulihin ng mga pulis ang mga ito. Ilang sandali pa ay dumating si Isabel at Benji. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Anong nangyayari, Ate Isabel? Kanina lang. Saka ko na lang ipapaliwanag. Ang importante ay nakaligtas kayo. Mga aswang sila, sir. Bago kayo dumating, nakaharap namin sila. Sir, nasaksihan ko rin lahat. Maniwala kayo. Nakita ko kung paano nila pinatay ang kaibigan ko. Narinig namin ang kwento tungkol dyan sa bundok na yan. Na pinamamahayan ng aswang. Pero wala tayong matibay na ebidensya tungkol dyan. Wala man lang ba kayong nakuhang video? Wala po. Hindi na rin namin naisip yon dahil nasa panganib na ang buhay namin. Bukod doon, ang mga hinain nilang pagkain sa amin ay gaya ng karaniwan nating kinakain o niluluto. Nothing unusual. Isa pa ho, mababait silang lahat sa amin nung una. Yung isang sinabi nyo na kasama nyo, si Lynn Maniego. Isa rin siya sa mga aswang. Kaibigan namin siya at kasama sa trabaho. Siyang nagsuggest sa amin na dito na lang maghahik. Yun pala may plano na siya. Anak siya ni Aling Ising, yung matandang namumuno sa kanila. Totoo man na aswang sila o hindi, ang mahalaga ay nahuli na rin sila dahil matagal nang under surveillance ang pamilya Maniego. Sila lang ang nakatira dyan sa bundok at may mga ilang mountain climbers na umakit dyan at hindi na nakabalik. Kapag nire-report sa amin, ay hinahanap namin pero hindi namin makita. O wala kahit anong trace. Para silang naglaho na parang bula. Kahit kami,
May mga kasamang kaming mga pulis na umakyat yan para mag-rescue pero hindi na nakabalik. Naglaho na lang din. Wala naman kaming ebidensya. Pero ayon sa nakababa at nakaligtas na mountain climbers, mga cannibal ang pamilyang yan o yung mga kumakain ng laman ng tao. Bukod doon, ay nagpa-practice sila ng demonic acts. Sumasamba sa demonyo. Muntik na akong maging alay nila. Nakita ko yung kapilya nila kung saan sila sumasamba. Puro mga imahe ng demonyo. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Nahuli na po silang lahat. At sa ngayon, kumakalap na kami ng ebidensya na magpapatunay na cannibal nga sila. Hindi nga sila basta cannibal lang, sir. Kumakain sila ng tao dahil mga aswang sila. Mas makakabuti po na isarado niyo sa publiko ang bundok at ipagbawal na ang pag-akyat dyan para wala na hong maging biktima. Kung ayaw niyo maniwala na aswang sila, kayo ang bahala. Pero kung maaari lang, ilayo niyo sila sa ibang mga preso. Sige po, we will take your advice, ma'am. Ang mas mabuti pa ho ay magpahinga na kayo. Kukontakin na lang ho namin kayo kapag naibaba na ng mga kasama namin ang mga nakuha nilang ebidensya sa kuta ng mga Manyeko. Tawagan niyo na lang ho ang pamilya ninyo dahil tiyak na nag-aalala na sila. Maraming salamat po. Kinabukasan ay nagising ako na mataas na ang araw. Naging mahimbing ang tulog ko dahil na rin sa pagod at stress sa mga nangyari. Pagdilat ko ay naabutan ko na nakatanaw sa bintana si Brian. Kaya bumangon ako at yumakap sa likod nito. I heard him laugh and look at me. Gumaan ang pakiramdam ko nang salubungin ako nito ng magandang ngiti. You were sleeping so peacefully. Natakot ako. Ang akala ko hindi na kita makikita. Nangako ako sa'yo, di ba? Kahit anong mangyari, babalikan kita. Hindi tayo magkakahiwalay. Thank you for coming back to me, baby. Mahal na mahal kita. Hindi mo alam kung gaano ako halos mamatay sa pag-aalala kahapon nang bumalik ako sa pinag-iwanan namin sa inyo at hindi na kita naabutan doon. Hindi ako tumanggi nang halikan ako ni Brian ng masuyo at matagal sa labi. Ramdam ko ang kasabikan namin sa isa't isa. Matapos yun, ay niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit. Ano palang nangyari sa inyo? Ang akala ko, napatay na rin kayo ni Benji. Noong paulit-ulit na naman kaming umiikot at bumabalik sa pinanggalingan namin, si Benji ang nakaalala sa sinabi ni Ate Isabel. Di ba nandun siya nung kausap tayo ni ate? Binaligtad namin ang damit at nakababa kami ng bundok. Doon lang namin na-realize na mula doon sa bahay nila Aling Ising ay konting lakad na lang at nasa paanan na ng bundok. Bumalik kami ni Benji para sunduin namin kayo. Pero hindi na nga namin kayo naabutan. Bumalik kami kay Aling Ising at nagbakasakali na bumalik kayo doon. Pero aksidente naming narinig ang pag-uusap ni Aling Ising at narinig din namin na nanay ang tawag sa kanya ni Lynn. Pinag-uusapan kanila at ikaw ang gagawin nilang alay dahil sa paniniwala nila na virgin ka. Alam ko na hindi ka pa nila ginagalaw dahil kailangan ka nila. Pupuntahan ka na sana namin ni Benji pero nakita kami ng isa sa kaanak nila. Kitang-kita namin kung paano ang isang tao ay naging baboy ramo. Hinahabol nila kami hanggang sa mahulog kami ni Benji sa isang bangin. Mabuti na lang at nakakapit kami. Akala nila ipatay na kami. Sinikap naming makaalis doon. Bumaba si Benji para humingi ng tulong habang binalikan naman kita. Nagtago ako sa damuhan hanggang sa magdilim. Nang makita ko nang dinalakan nila doon sa kapilya nila,
Kinailangan ko nang madistract sila. Kaya sinunog ko ang mga bahay nila. Kung pinaniwalaan ko na lang sana si Ate Isabel. O kaya kung pinakinggan ko na lang sana ang kaba ko bago tayo umakyat. Hindi sana nangyari to. Baka hanggang ngayon, buhay pa rin si Rina at Joanne. Hindi man tayo tumuloy. Kasama natin si Lynn ng panahon na yon. Tiyak naggagawa siya ng paraan para matuloy tayo. Tsaka wala tayong kasalanan. We're living in a modern and high technology days. Sino bang mag-aakala na may mga aswang pa rin? At totoo pala sila. In a first place. Natawagan mo na ba sila, Mommy? At yung parents nila Rina at Joanne? Oo. Kagabi ko pa natawagan sila, Mami. Alalang-alala na sila. Si Benji na ang tumawag sa parents ni Rina at Joanne at naipaalam na ang nangyari. Magbihis ka na. Sabi ng pulis na nag-text sa akin ay nakita na daw nila ang katawan ni Rina at Joanne. Nadurog ang puso ko nang makita ko ang wala ng buhay ng mga kaibigan ko. Bumuhos ang mga luha ko nang makita ang kalunos-lunos nilang inabot. Bukha na lamang ang ipinakita nila sa amin dahil ayon sa mga pulis ay wala ng laman loob nang natagpuan nila ito. Both Rina and Joanne's body are starting to decompose. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa babala ni Ate Isabel at babala ng sarili kong isipan. Kasabay nito ay ang galit ko para kay Lynn na isa sa itinuturing kong kaibigan. Rina! Joanne! I'm sorry! I'm so sorry! Wala kaming nagawa para iligtas kayo. Ako nang bahala kay Megan. Huwag na kayong mag-alala. You may rest now. Justice has been served. Joanne, Honey Buns, bakit mo naman ako iniwan? Hindi pa plano na ako na mag-propose sa'yo eh. Hinihintay ko lang na makabalik tayo ng Maynila eh. Bakit hindi mo naman ako hinintay? Mahal na mahal kita, Joanne. Gusto ko makita si Lynn. Babe, sigurado ka? Oo. Sinama kami ng mga pulis sa pinagkukulungan ng mga ito. Nasa isang high-security compound si Lynn at ang mga kaanak nito. Malayo sa ibang inmates at may mga nakaharang na makapal na rehas na bakal sa lahat ng bintana at pinto. Sadyang hiniwalay ang mga ito dahil kinukonsider na mapanganib ang mga ito. Bukod doon ay mahigpit ang bantay sa kanila. Walang pwedeng lumapit na kahit na sino. Nang makita kami ni Lynn at galit na galit ito, para itong asong nauulol habang parang halimaw na umuungol at nanlilisik pa rin ang mga mata. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Sinira mo ang lahat. Ang buong angkan namin. Ang kapangyarihan ng pamilya ko. Then, it was my pleasure to end your family. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Sa pagpatay mo kay Rina at Joanne. Sa dami ng pinatay nyo, hindi na kayo makakalaya dyan. Alam mo ba kung paano ko pinatay si Rina? Tinakpan ko ng una na mukha niya hanggang sa hindi siya makahinga. Pagkatapos, pinagpiestahan namin ang katawan niya. Kinain ko ang lamang loob niya. Mga demonyo kayo! Ang dapat sa inyo mamatay at patayin gaya ng kung paano nyo pinatay ang mga biktima nyo. Mga kampon kayo ng dyablo! Mga aswang! Walang maniniwala sa'yo!
Kahit sabihin mo sa lahat kung ano kami, walang maniniwala. Maaaring wala. Pero alam ng Diyos ang totoo. Hindi mananaig ng kasamaan ng kabutihan kahit kailan. Halika na, babe. Umalis na tayo rito. Nang makabalik kami sa presinto ay pinakita sa amin ang mga nakakikilabot na imahe na nakuha ng mga pulis at sundalong mula sa kapilya. Nakita naman ng mga pulis mula sa mga bahay na hindi natupok ng apoy ang mga iba't ibang parte ng katawan ng tao. Nang araw rin na yon ay napag-alaman namin na dahil sa nangyari ay agad na ipinag-utos ng lokal na pamahalaan na permanenteng isarado ang bundok na yon sa mga mountain climbers. Ilang sandali pa ay dumating si Ate Isabel. Ate, maraming salamat po sa lahat. Sorry po kung hindi ako naniwala sa inyo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante ay okay ka na. Napatay ng mga pulis yung uwak. Sumama ako sa kanila kanina pabalik sa taas. Tinuro ko sa kanila kung saan nila mahanap ang pinagtataguan ng mga aswang ng katawan ng kanilang mga biktima. Ate, paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Dahil dati ako nakatira dyan sa bundok. Noon, bukod sa pamilya nila ay may iba pang nakatira dyan. Hanggang sa isa-isang namamatay ang ibang residente. Nakita ko mismo kung paano sila nagiging aswang. Nakita ko lahat ng ginagawa nila sa mga biktima nila. Ang Diyos nila ay si Lucifer, yung uwak na sinabi ko na iwasan nyo. Isa yung tao na kayang mag-anyong uwak sa araw at aswang sa gabi. Hindi makapaniwala ang mga pulis kanina nang barili nila ang uwak na naging tao. Pero syempre, hindi nila maaaring ipagsabi yun dahil maaapektuhan ang turismo ng bayan namin. Ate, sinabi mo nung una tayong nagkausap na kagabi dapat yung araw na mag-aalis sila ng babaeng birhen para magpatuloy ang lahi nila. Pero yung nangyari kagabi, nang inumin ni Aling Ising ang dugo ko, namatay siya. Kung ganon, hindi ka na birhen. May nangyari sa amin noong gabi bago kami makarating sa tuktok. Mabuti kung ganon. Lason para sa kanila kapag ininom nila ang dugo ng isang babaeng hindi na birhen sa gabi ng pag-aalay at kabilugan ng buwan. Yun ang gabi na kapag ininom ng pinuno nila ang dugo ng alay na birhen, ay magpapatuloy ang kanilang pagiging aswang. Pero dahil nga sa may nangyari na sa inyo, bigo sila at nalaso ng pinuno nila kaya namatay ito. Sila Lynn, yung pamilya niya na aswang din. Ibig pong sabihin na wala ng kapangyarihan nila bilang aswang? Dahil nung bigla kayong dumating kagabi kasama ng pulis, bigla silang bumalik sa pagiging tao. Hindi ako sigurado. Pero marahil dahil sa nabigo silang mag-alay ng berhen at namatay ang kanilang pinuno, kaya nawala ng bisa ang kapangyarihan nila. Pero kung ganun man ang nangyari o hindi, ang importante ay wala na silang mabibiktima ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Umalis na kayo dito at huwag na kayong bumalik. Huwag na kayong umakyat ng bundok dahil hindi nyo alam ang mga elemento na naghihintay sa inyo. Mapalad kayo na nakaligtas ngayon. Baka sa susunod ay hindi na. Susundin na namin ang payo mo, ate. Salamat po ulit. Mag-iingat kayo. Dalawang taon na nakalilipas mula nang mangyari ang madilim na karasan na yon sa buhay namin. Sa kabila ng pagkamatay ng mga kaibigan namin, dapat ipopospone namin ni Brian ang kasal bilang respeto sa mga ito. Pero kinumbinsi kami ng mga magulang ni Rina at Joan na ituloy yun dahil alam nila na yun din ang gustong mangyari ng mga ito. Sa ngayon ay may isa na kaming anak.
Ilang buwan mula ngayon ay tutulak na kaming mag-anak sa New York, USA para doon manirahan. Samantalang si Benji naman ay labis na nagluksa sa pagkamatay ni Joan. Huli na nang ma-realize nito ang totoong feelings para kay Joan. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin ito sa paglaban at sinusubukang makausad sa buhay. Sa kabila ng panahon na lumipas, hanggang sa mga sandaling ito ay isang palaisipan pa rin sa amin ni Brian ang hiwaga ng mga pangyayari. Dahil kung babalikan namin ang lahat ay para kaming pumasok sa isang horror movie at kami ang bida. Kapag kinikwento namin ito sa mga kakilala, wala rin maniwala sa amin. Kaya naman mula noon ay sinarili na lamang namin itong mag-asawa, pati na rin si Benji. Pero sigurado kami na mga aswang ang mga nakalaban namin sa bundok. Pero hanggang sa huli ay hindi maniwala ang mga pulis at pilit na iginigiit na mga ordinaryong tao lang ang mga ito na nagpa-practice ng cannibalism at sumasamba sa demonyo dahil daw mula nang ikulong ang mga ito ay hindi naman daw nakita ng mga bantay na nagpalit ito ng anyo. Kaya naman gusto ko pong kunin sana ang opinyon ng inyong masugid na mga tagapakinig. Sa tingin nyo, aswang ba sila o gaya rin ng sinasabi ng mga pulis na mga ordinaryong tao ito na nagpa-practice ng cannibalism? Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po in more power sa inyong programa. Nagmamahal, Meg.